Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ano ang God theory. And meron po itong concept na gap theory. The gap theory teaches that there is a time gap between Genesis 1 chapter 1 and 1 chapter 2. Possibly millions of years. Some believe that explain the age of the earth or a previous creation judged by God. However, the Bible doesn't clearly teach this theory. Many faithful Christians believe that the creation account is continuous and complete from verse 1 onward. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, in the beginning God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of deep, and Spirit of God was hovering over the water. And sa Tagalog naman po, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kailaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. Ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the God theory suggests theory in the Bible. So, yung gap theory po is nabuo siya dahil nasa Bible po siya. Diba, nasabi nga din doon na merong time gap between sa Genesis 1 and Genesis chapter 1 to 2. Doon natin makikita na sinabi doon na nagkaroon nga ng gap theory dahil nasasaad yun sa Biblia. Ngayon naman sa second teaching na tayo, the Bible must be as basis of science. So, yung Bible daw po, dapat nabe-basis din po siya ng science. Kumbaga, kung ano yung pinag-aaralan sa science, dapat mako-connect siya sa Bible. Hindi yung nag-aaral ka ng science, then wala naman connect sa Bible. Ano pang pagkakaapalan mo para makag-aaral ka pa ng science, diba? Kung hindi naman yun direkta or tumutugma sa Biblia na binabasa mo. Ngayon naman sa third teaching na tayo, the Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. So, sa Bible po, doon itinuro kung ilang araw ginawa ng Panginoong Kristo yung langit at lupa, and nandun din yung 6th day of creation. Doon binahagi ng Panginoon kung ano yung araw na pinasimulan niya yung mundo, kung ano yung unang ginawa ng Panginoong Kristo sa araw na yon. And doon din i-share kung ano yung katapusan ng mundo, yung about sa origin ng kasalanan, at syempre yung sa kamatayan na rin. Ngayon naman sa application na tayo. First application, understand God's hierarchy of revelation. So, intindihin natin mabuti yung patungkol sa ibinibigay ng Panginoong Kristo na revelation tungkol sa atin. Yung revelation sa buhay na mayroon siya. Siyempre, yung revelation kung saan doon natin nakikita na maayos yung pakikitungo ng Panginoon. Ngayon naman, sa second application na tayo, consider the Bible as our supreme authority. So, lagi natin isipin na ang Bible ay isang napakamahalagang bagay sa buhay natin. Siya ay nagiging instrumento sa kung paano tayo mag-isip, kumilos sa pang-araw-araw ng buhay natin. And syempre, nandun din yung authority and yung kaligtasan na nasa atin ng Panginoong Kristo at kasama niya tayo palagi. Ngayon naman sa third application na tayo, from habit of reading the Bible, form a habit reading the Bible exegetically. So, magkaroon tayo ng habit sa pagbabasa ng Bible. Kahit sabihin natin, kahit isang kwento lang sa Biblia, sikapin pa rin natin palagi magbasa ng salita patungkol sa Diyos. Ngayon naman,
sa discussion na tayo. What is exegesis and why is it important to develop a habit of reading a Bible exegetically? So for me, dapat importante talaga na dapat palagi tayong nagbabasa ng Biblia sa pang-araw-araw na buhay natin. Then, alam naman natin na ang Biblia ay makakatulong at makapagpapagaan sa buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.